Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo ay namuli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. It's July 13, entitled Our Supreme Obligation. So, atin pong pag-aaralan ito. Samahan niyo po ako. Ano nga ba itong ating tanging obligasyon? Sabi sa ating key text sa 1 Peter 5 verse 10, "But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." So dito makikita natin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayong lahat ay tinawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag, tungo sa walang hanggang kaluwalhatian ni Kristo. At kahit tayo ay nagsasakripisyo ng kakaunting panahon, ginagawa at kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay para tayo ay maging perfect, maging ma-establish, may kalakasan at masettle ang ating mga problems. Sabi diyan, the fourth commandment is explicit. We are not to do our own work upon the Sabbath. God has given man 6 days of labor, but he has reserved the seventh to himself. And he has pronounced a blessing upon those who keep on the 6th day. All needful preparation for the Sabbath is to be made. Dito makikita natin na ang ika-4 na kautusan ng Diyos ay napakalinaw na pinagkaloob sa atin, na hindi ito ating araw. Hindi tayo gagawa ng ating mga sariling gawa sa araw ng Sabat. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para gumawa ng ating mga gawain. At inireserve niya sa kanya sarili ang ika-7 araw. So perfect is the character represented which man must have in order to be Christ's disciples, that the infidel has said that it is not possible for any human being to attain unto it. But no less a standard must be presented by all who claim to be children of God. Infidels know not that celestial aid is provided for all who seek for it by faith. So, ang perpektong katangian ni Kristo ay nagre-represent sa bawat tao na kanyang mga disipulo, na tayo ay talagang nare-reflect sa ating buhay ang karakter ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag siya ang ating pinag-uusapan, siya ang laman ng ating isip. At hindi natin ito makukumpara sa kahit na sino at kahit na anong bagay. At kinakailangan na sa bawat taong ating nasasalamuha ay atin itong maipahayag sa atin mismong mga ugali. Dahil tayo ay tinatanggap ni Kristo, tinatanggap ng Diyos na kanyang mga anak. At kinakailangan lamang nating tanggapin ito at hanapin ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa para tayo ay mapabanal. Every provision has been made in behalf of every soul who shall seek to be a partaker of the divine nature and be complete in Jesus Christ. Every defect is to be discerned and cut away from the character with an unsparing decision. So sa bawat panahon na pinagkaloob sa atin, in behalf sa bawat kaluluwa na naghahanap, nagsasaliksik sa kanilang mga sarili, nagsasaliksik sa katwiran ni Kristo, tayo ay makakaangkin nito. Magiging partaker tayo o kaswato tayo sa kanyang banal na kalikasan. Tayo ay kompleto sa pamamagitan ni Kristo. At ang bawat depekto ng ating mga ugali ay mawawala ito. Matatanggal ito kapag patuloy tayong susunod sa bawat hakbang ng layunin ng katwiran ng ating Panginoon. The people of God are to turn every action into devotion. They are to partake of every meal as if they knew it was a token of the love of the infinite God expressed to them. The termination of one duty is to be the commencement of the next that presents itself. Then the Christian character will be manifest in a life of continuous obedience and service to Jesus Christ. So, ang bawat tao ng Diyos ay binibigyan ng aksyon para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos at magiging isa tayong kabahagi sa bawat hakbang
sa kanyang sarili. Upang maipakita natin ang pag-ibig sa walang katapusang Diyos sa ating buhay. Dahil ito ang ating talagang katwiran, ito ang ating duty, ang ating obligasyon na ipakita ang ating mga ugali, ipakita sa pamamagitan ni Kristo, ang ugali talaga ni Kristo, para ma-represent natin ang kanyang kaharian dito sa mundo. Upang ang karakter ng bawat Kristiyano ay ma-manifest sa buhay, o ang buhay ni Kristo ay maipakita sa buhay ng mga Kristiyano, at patuloy tayong sumunod at sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Whatever business engagement men may yoke up with, if Christians, they must wear the yoke of duty to Christ. This is their allegiance. They are to consider themselves bound by superior obligations. The Master, Jesus Christ, has placed His yoke upon the neck of every disciple. The life service is pledged to him in accepting His yoke. Anything that will mar or hinder His perfect service to God is to be broken off, whatever its nature or character may be. So sa bawat negosyo o anuman ang gawain natin sa loob at sa labas ng tahanan, sa iglesia at sa mundo, kinakailangan nating angkinin ang katwiran ni Kristo at pasanin ang kanyang pamatok. Kung tayo ay nag-aangking mga Kristiyano, kinakailangan nating pasanin ang pamatok ni Kristo at maipakita sa kanila ang katwiran ng ating Panginoon. Ito ang ating obligasyon. Ito ang ating dapat na prinsipyo na panghawakan. Sa ating mga sarili, kinakailangan na ating tuunan ng pansin ang katwiran ng ating Panginoon, ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang gusto para sa atin. Ang ating tagapagligtas, ang ating guro, ang ating master na si Jesus ay kinakailangan na maipakita ang kanyang buhay sa bawat sumusunod sa kanya. Dahil ang buhay ng pakikipagserbisyo sa Panginoon, isa itong pangako na tinatanggap natin ang kanyang katwiran, ang kanyang pamatok. At kinakailangan nating mapanagumpayan ito. Tandaan natin, makakapanagumpay po tayo kapag ang focus natin walang iba kundi si Kristo lang. Hindi ito mahahadlagan na kahit na sino. Upang maging isa tayong perpekto sa pakikipagserbisyo sa Diyos, at anuman ang ating nature or character, mababago po ito. Tinatanggap po ni Kristo ang lahat ng lumalapit sa Kanya. The Lord has united His nature with humanity expressly, that He might become a more distinguishable and definite object for our contemplation and love. He invites us to draw near and contemplate the great light, the invisible God invested in robes of humanity, emitting a glory so softened and subdued that our eyes can endure the sight. Christ is the light of heaven. In His face we shall see God. Bear in mind the prayer of Christ, that His people may be one with Him as He is one with the Father, that they may be with Him where He is and behold His glory. So ito yung gusto ng Panginoon bawat isa sa atin, na makipagkaisa ang nature ng divine to human nature, para maipakita nating mga tao ang kaugalian, ang pag-ibig, ang walang katapusang kabutihan ng Diyos sa atin. At inaanyayahan ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya, i-contemplate ang Kanyang dakilang liwanag, ang Kanyang dakilang kaluwalhatian sa hindi nakikita na Diyos, at maisuot ng bawat tao ang damit ng katwiran ng Panginoon, upang ating magaya ang Kanyang kaluwalhatian at mapalambot ang ating mga puso, at dito madidevelop ang karakter ng Panginoon sa ating buhay. Upang maikita natin, may discernment tayo sa ating mga spiritual na bagay. Upang ang kaluwalhatian o ang liwanag ng langit ay may pakita sa ating buhay. At ang mukha ni Kristo ay talagang ating makita ito sa ating buhay. Tandaan natin, at we always put our mind na ang panalangin ni Kristo ay magkaisa tayo, gaya ni Kristo sa Kanyang Ama. Magkaisa tayo dahil tayo ay katawan ni Kristo. Iba-iba man ang ating mga obligasyon, iba-iba man ang ating mga gawain,
Ngunit kung tayo ay magtutulungan, lahat ay malulutas. Upang sa kanyang pagparito ay atin pong mabehold ang kanyang kaluwalhatian. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay atin pong pakatandaan na ano nga ba ang ating pinaka-obligasyon sa mundong ito. Ano nga ba ang ating larangan, ano man ang ating mga talento na pinagkaloob niya sa atin. Nawa ay magamit natin ito sa kanyang gawain. Dahil tandaan natin na ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay ito po yung dakilang obligasyon ng tao dahil 2 beses na tayong tinubos ng Panginoon. Una, nilikha niya tayo. Sunod, pangalawa, ay iniligtas niya tayo. So ano pa ba ang ating gagawin? Lahat pinagkaloob niya na sa atin. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa atin pong tuunan ng pansin. I-meditate po natin. Mag-manifest nawa sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoon. Ito ang tanging nating dalangin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga, mga kapatid.